Ngayon pong taong 2025 ay tila hindi na nagpapahinga itong sa XRP. Habang patuloy po na umaakyat ang kanyang presyo ay mas dumarami ang mga analyst na nagsasabing posible raw na maabot na XRP ang $5 sa loob lamang ng 5 buwan or 5 months. Marami po ang nagtataka, totoo nga ba ito o hype lamang? Pero kung titingnan natin ang mga galaw ng gobyerno, mga korporasyon at mismong pag-usad ng Ripple Labs ay baka nga hindi imposible. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 5 mga dahilan kung bakit tumitibay ang prediction na aabot sa XRP sa presyong $5 bago matapos ang taong ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po lumilipad si XRP nitong taong 2025. Bago pa man matapos ang buwan ng July ay lumipad po si XRP mula $2.20 papuntang $3.13. Ayan, ibig sabihin nito ay halos positive 42% ang kanyang itinaas sa loob lamang ng 30 days. Habang ang mga US stock tulad po ng S&P 500 ay umakyat lamang po ng positive 2.67% sa parehong panahon. Sa madaling salita, ang kita po sa XRP nitong July ay mas malaki pa kaysa sa ilang taong hold, ayan, or pag-hold sa stocks. Isa ito sa mga rason kung bakit maraming investors ngayon ang lumilipat kay XRP. At hindi lamang yan, ayon po sa mga datos ay tumaas po ng 420% ang presyo ng XRP ngayong taong ito. Kaya hindi na po nakakapagtaka kung bakit maraming experts ang nananatiling aabot ito ng $5. Ayan, sila po ay nananatili na naniniwala na aabot sa XRP sa presyong $5 bago sumapit ang taong 2026. Ayan, paano naman po nakakatulong si RLUSD sa pag-angat ni XRP? Yan, isa po sa pinakamalaking dahilan kung bakit umaangat ang presyo ni XRP ay ang kanyang bagong stablecoin na si RLUSD. Ayon po kay Aaron Arnold ng Altcoin Daily, si RLUSD raw ay hindi lang basta stablecoin. Ito raw ang susi para mapataas pa ang presyo ni XRP. Sa tuwing may transaction po sa XRP Ledger ay may nasusunog na maliit na bahagi ng XRP. Kaya habang dumarami po ang users ng RLUSD ay tumataas ang demand para kay XRP. Ngunit ang supply po ay nananatiling limitado kaya tumitibay ang presyo. Ngayon pa lang ay lampas $250 billion na ang market cap ni RLUSD. Malinaw na kapag lumawak pa ang paggamit nito ay kasabay po naangat si XRP. Yan, bakit naman po may mga kumpanya na nag-iipon ng XRP? Yan, dito po tayo sa pangalawa. Yan, nitong ika-23 or 23 ng July ay in-announce ng isang kumpanyang tinatawag na Nature's Miracle Holdings na magtatabi po sila ng $20 million para bumili ng XRP. Ang kumpanyang ito ay nasa larangan po ng greenhouse farming at publicly traded sa Amerika. Ayon po sa kanilang CEO na si James Lee ay nakita raw nila ang potensyal na XRP sa mabilis at murang cross-border payments. Dagdag pa niya ay mas nagkakaroon daw sila ng kumpiyansa dahil po sa bagong batas sa blockchain na pinasa ng Kongreso. Ang hakbang na ito ay nagpapakita po na hindi lang mga financial institutions ang naniniwala kay XRP. Kahit mga non-financial companies ay nagsisimula ng mag-accumulate ng kanilang tokens. Ayan, dito naman po tayo sa pangatlo. Ayan, Ripple pump incoming from US stockpile. Ano po ang papel ng gobyerno ng Amerika sa XRP pump?
Ayon po sa isang ulat na inilabas ng White House noong July 30 ay isinama si XRP sa mga digital assets na nais ipunin ng gobyerno ng Amerika. Isa po ito sa mga pinakamatinding signal na positibo ang pananaw nila sa kinabukasan ni Ripple at ang XRP. Mas nakakagulat pa rito ay pinapayagan na rin ngayon ng Fannie Mae at saka Freddie Mac na isama ang crypto tulad ni XRP bilang asset ng mga Amerikano na nag-a-apply para sa housing loans. Hindi na kailangan itong i-liquidate bilang cash. Ibig sabihin ay unti-unti nang tinatanggap ng formal na sistema ng pamahalaan ang crypto tulad ng XRP bilang lehitimong yaman. Malinaw na ito ay isang malaking tulong para patuloy pang tumaas ang kanyang presyo sa mga susunod na buwan. At ayan, pang-apat, Ripple new US patent at a threat to SWIFT. Yan, ano nga ba ang kahalagahan ng bagong patent ni Ripple? Nito pong July ay naaprubahan ang bagong patent ni Ripple sa Amerika para sa isang international payments system. Ang sistema raw na ito ay mas mabilis kaysa sa kasalukuyang ginagamit ng SWIFT na siyang nangungunang global payment network ngayon. Kapag nakuha po ni Ripple ang kahit 14% lamang ng market share ni SWIFT, ay pwede pong pumalo sa kalawakan ang presyo ng XRP. Yan, ang patent na ito ay naglalatag ng malinaw na technological na bentahe ni Ripple laban sa malalaking institution sa traditional finance. Bukod dito ay naghahanda rin itong si Ripple na kumuha ng MiCA license para lumawak pa ang kanilang operasyon sa Europe. Ibig sabihin ay hindi lang Amerika kundi pati Europe ang target po nilang pasukin. Yan, pang-lima. Yan, Bitcoin bull run to 150k to 200k in 2025. Paano naman po nakakaapekto ang bull run sa presyo ni XRP? Kung titignan po natin ang nakaraan, tuwing umaakyat po si Bitcoin ay kasabay rin po niyang umaakyat or umaangat si XRP. Nito pong huling beses na umakyat ng 50% itong si Bitcoin ay sumipa rin si XRP ng 518% sa loob lamang ng 77 days. Ngayon ay may mga analyst na nagsasabing aabot raw si Bitcoin sa 150k to 200k bago matapos ang taong 2025 or ang taon na ito. Kung mangyari ito ay posible pong sumabay na naman ang pagsabog ng presyo ni XRP mula po sa $3 patungong $5 or baka higit pa. At kung ikaw po ay isang Pinoy na may hawak or balak pang bumili ng XRP, ay magandang pag-isipan po ang mga nangyayaring ito. Ang pagtaas po ng institutional interest, suporta ng gobyerno ng Amerika at ang technological na bentahe ni Ripple ay mga palatandaan na seryoso po ang project na ito. Kapag umabot nga si XRP sa presyong $5, ay doble agad ang kita ng mga nakapasok sa presyo na $2 or $3. Ngunit syempre, dapat din nating tandaan na volatile pa rin po ang crypto market, kaya mahalaga pong mag-research at magkaroon ng sariling diskarte. At bilang panghuli, sa lahat ng mga nabanggit natin ay malinaw na hindi hype lamang ang galaw ni XRP. Nakabase po ito sa tunay na paggamit, suporta ng malalaking institutions at teknolohiyang maituturing na game changer. Ang $5 na presyo ay hindi po malayong mangyari. Ang tanong na lang ay kailan kaya? Kung may plano ang pumasok ay siguraduhin mong may sapat ka munang kaalaman, sapagkat sa mundo ng crypto ay hindi sapat po ang tsamba. Kailangan po ng tamang timing, sapat na impormasyon at lakas ng loob. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.